Prinsesa at ang Basurero, Part 3. Sumikat na naman si Richard sa lugar nila dahil sa nangyari. Dasal na nga lang talaga niya na sana ay walang kumuha ng video sa nangyaring pagsuntok sa kanyang mukha ni The Queen. Baka daw kasi lumabas siya sa TV at pagtawanan ng marami. Habang pabalik nga sila ni Ruby sa bahay, ay ang daming tumatawa sa ginawa niyang pagsalo ng suntok ni Aling Susang kanina. Hiyang-hiya na tuloy siya sa mga nakikita niya. Ipaghanda mo na ako ng paliguan at yung panty ko, kung ano man ang tawag doon. Pagkarating pa nga lang ng bahay ay inutusan na agad ni Ruby ang binata. Ni pasalamat nga ay wala man lang itong sinabi sa kanya. Opo, naaasar namang sagot ni Richard. Gusto na nga niyang batukan ng dalaga, kaso hindi naman pwede. Babae pa rin daw kasi ito at lalaki naman siya. Wala na nga lang siya nagawa kundi ang ihanda ang panligo ng dalaga. Pagkatapos kong maligo, dapat ay handa na rin ang aking pagkain dyan sa hapag. Sabi pa ng dalaga, dahan-dahan na nga rin niyang inalis ang kanyang damit nang makapasok sa loob ng munting CR ni na Richard. Handa na rin kasi ang tubig at pinagbantaan niya pa ang binata na puputan ng ulo kapag sinilipan siya. Napailing na nga lang si Richard dahil doon. Iniabot na rin niya ang sabon at shampoo. Sinabi rin niya na bilisan ang pagligo dahil maliligo rin daw siya. Iniabot na rin niya ang tuwalya at ang damit na susuotin ng dalaga habang nakapikit. Pre, alipin, bakit ang sama ng lasa ng bagay na ito? Nabigla na lang si Richard nang marinig niya iyon. Hindi nga niya maiwasang mapatawa dahil kinagat pala ni Ruby ang sabon na ibinigay niya. Napalunok na nga lang din siya ng laway dahil aksidente niyang nakita ang hubad na katawan ng dalaga. Pasalamat na nga lang siya dahil hindi siya nito napansin. Agad nga rin niyang ipinigit ang mga mata niya para hindi magalit ang dalaga. Namula naman bigla ang pisngi ni Ruby nang mapansin ang kanyang itsura. Bahagya siyang napatili at agad na kinuha ang hinubid niyang damit para itakip sa kanyang sarili. Alipin, anong bagay na ito? Medyo nailang ang dalaga ng mga oras na iyon. Minulot na nga rin ni Richard ang mata niya at napakabot na lang sa ulo. Hindi naman kasi kinakain yan. Sabon ang tawag dyan. Napahawak pa sa noo ang binata. Sabon? Ano ba ang gamit nito? Pati ang bagay na ito? Tanong pa ni Ruby at kinuha naman niya ang shampoo. Napailing tuloy lalo ang binata. Sabon, pag naligo ka. Ay hindi. Pag binasa mo ng tubig ang katawan mo ay ito ang iyong gagamitin. Babasahin mo rin itong sabon at ipapahid mo sa katawan mo. Mabango yan at yung isang shampoo, dito sa buhok inilalagay yan. Pagkatapos ay magbanlaw ka para mawala ang bula. Kuha mo na ba? Paliwanag nga na Richard sa dalaga. Sana nga lang daw ay naintindihan siya nito. Mabango nga ito, bulong ni Ruby. Inamoy-amoy pa nga nito ang sabon. Pasimple tuloy na patawa ang binata. Daig pa raw yata niya nag-aalaga ng baliw na babae dahil dito. Napaisip na nga rin siya kung ano kaya ang papakain niya dito mamaya. Habang naliligo si Ruby ay naisipan na niyang bumili ng 4 na pirasong monay at 2 cereal drink sa tindahan sa tapat nila. Tinatamad kasi siyang magluto. Mamaya na rin lang daw niya iisipin ang kakainin nila para sa tanghalian at hapunan. Ang lamig ng tubig, magyayelo ko nito. Bumungad kay Richard si Ruby nakakatapos ng maligo. Napatingin agad siya dito. Alipin, sa susunod, nais kong maging maligamgam ang tubig na ipanliligo ko. Wika pa ng dalaga. Gusto pa nga sanang patulan ni Richard ang sinabing iyon nito, pero pinigilan na lang niya ang kanyang sarili. Nasaan ang pagkain? Tanong pa ni Ruby habang nagsusuklay ng buhok. Eto na lang muna ang ating agahan. Wala nang oras para magluto. Sabi nga ng binata matapos ilabag ito sa mesa. Ganito pala ang tinapay dito. At itong isa ay? Inosenteng tanong ni Ruby nang lagyan ni Richard ng mainit na tubig ang tasa nitong may lamang cereal powder. Cereal drink iyan, mamaya tayo magkanin, sabi ng binata at napatango naman ang dalaga. Inamoy-amoy pa nga nito ang pagkain bago ito kainin. May pupuntahan nga pala ako mamaya kaya may iwan ka rito sa bahay, ayos lang ba? Sabi ni Richard. Dapat ay isama mo ako kung saan ka man tutungo, sabi naman ni Ruby. Dito ka na lang, mabaho sa pupuntahan ko. Seryoso namang sinabi ng binata
Kaso, tinaasan naman siya ng kilay ng dalaga. Alipin ka lang kaya wala kang magagawa kundi ang sumunod. Sasama ako sa'yo sa ayaw mo man o sa hindi. Mariing sabi ni Ruby at pagkatapos noon ay agad siyang humigop ng cereal drink sa tasa nito. Napailing naman si Richard. Alam niyang hindi tatagal ang dalaga sa pupuntahan niya, lalo na't alam niyang maarte ito. Nang matapos maligo si Richard ay nagtutpress na rin siya ng ngipin. Nagulat na nga lang siya nang biglang nasa likuran na pala niya si Ruby. Anong ginagawa mo? Takan-takan tanong ng dalaga. Tututbrush, sagot naman ng binata at mabilis niyang tinapos ang kanyang ginagawa. Alipin, dapat ay paggamitin mo rin ako niyan. Mukhang masarap na kainin din niyan. Napabuga tuloy ng tubig ang binata sa sinabing iyon ni Ruby. Napapatawa siya na hindi. Mukhang malaki ng araw yata ang sira sa ulo nito. Ito na lang iniisip ng binata. Hindi ito nakakain. Naglilinis ako ng ngipin at para mabangon ang hininga ko, gets mo? Natatawang sabi ni Richard. Ganun ba? Akin ay yan. Gagayahin din kita. Sabi naman dalaga na agad kinuha ang toothbrush ng binata. Hindi man lang ito nadiri sa toothbrush na galing sa bibig ng iba. Nilagyan na nga rin ito ni Richard ng toothpaste at napatawa na lang sa ginawa ng dalaga. Ang lamig ng bibig ko. Ito ang gusto ko, sabi ni Ruby at inamoy-amoy pa ang bibig niya sa pamagitan ng paghinga. Pagkatapos ng mukhang katawa-tawang ginawang iyon ni Ruby, pinagsuot naman ni Richard ito ng jacket. Tinarayan pa nga siya ng dalaga. Sinuotan din nga niya ito ng sombrero at hindi akalain ng binata na magagandaan siya sa ayos ng dalagang ito. Cute ka pala, masungit nga lang. Bulong na lang na Richard. Anong iyong sinasabi, Alipin? Bigla namang tanong ni Ruby, kaya medyo nataranta ang binata. Wala, umalis na tayo, sabi na lang ng binata. Sikat na nga talaga silang dalawa sa lugar nila dahil sa nangyari kanina sa igiban. Napapailing na nga lang si Richard dahil doon. Naramdaman pa nga niya na parang sumasakit pa rin ang mukha niya. Kahit nga gustuhin ng binatang umuwi ay wala siyang magawa. Kailangan niya pa rin kumayod para may kainin siya at kasama pa ang dalagang may kaartihan sa katawan. Nandito na tayo, sabi ni Richard. Kita mo yung bundok ng basura? Maghahanap ako ng mga pwedeng ibenta galing dyan. Ipinaliwanag nga ng binata ang gagawin niya kaso sinigawan lang siya ng dalaga. Lapastangan ka at sa palagay mo ba ay sasamahan kita riyan? Isa akong prinsesa kaya hindi ako papayag na marumihan ako. Matarin itong wika. Alam na rin naman ni Richard na mangyayari ito. Kaya pinayuhan niya ang dalaga na magpaiwanan lang sa baba. Kaso pinagtarayan pa rin siya nito. Ang kapal ng mukha mo. Gagawin ko ang gusto ko at huwag mo akong pangaralan. Mataray nitong tugon. Napailing na nga lang lalong binata. Ang iniisip lang naman niya ay ang kapakanan nito. Pero kapag laging ganito, baka wala na rin daw siyang magawa. O sige, bahala ka, sabi ng binata. At sinimulan na niyang mangalkal. Sinulyapan pa niya ang dalaga pero hindi siya nito pinapansin. Babae pa rin siya, sabi ni tatay. Dapat mahalin, igalang at respetuhin. Iwan ko nga lang sa babaeng ito, nasabi na nga lang ng binata sa kanyang sarili. Ilang oras din nagnalkal ng basura si Richard. Palagi nga niyang tinitingnan si Ruby sa pwestong pinag-iwanan niya. Kaso natakasan pa rin siya nito. Dahilan tuloy ito para magmadali siyang umalis. Agad niyang binenta ang kanyang mga nakalkal at kumita siya ng 300 pesos. Pakiramdam tuloy niya ay swerte siya pero may kailangan pa siyang hanapin. Isang babaeng takas sa mental ito. Pinagtanong-tanongan niya si Ruby, kaso hindi niya ito mahanap. Naisipan tuloy niyang umuwi na lang muna at baka nandun ang dalaga. Doon ngayon naabutan niyang bukas ang kanyang bahay. Nabunutan tuloy siya ng tinik sa dibdib dahil nasa loob ng dalaga. Ruby, tawag ka agad ang binata pagpasok ng bahay. Wala kang galang, anong karapatan mong tawagin ako sa aking pangalan? Napangiti naman ang binata nang hindi inaasahan. Kanina ka ba dito? Tanong ni Richard. Oo, nainip ako dahil sa baho ng lugar na iyon. Wala akong malanghap na sariwang hangin, sagot naman ng dalaga. Nga pala, inuutosan kitang ayusin ang napakapangit mong tirahan. Ang prinsesang gaya ko ay hindi dapat pinapatel sa ganitong bahay. Isa pa, dapat ay palagi may prutas ang mesa mo. Seryosong sinabi ang dalaga.
Nagbingi-bingihan na nga lang si Richard at agad na nagpalit ng damit para bumili ng kanilang pananghalian. Hindi na nga niya isinama si Ruby, kaso nagpumilit na naman ito. Wala tuloy siyang magawa. Isa ring dahilan kung bakit ayaw niyang isama palabas ito ay dahil wala itong suit na pang ilalim. Bumabakat kasi ang mga dapat hindi bumakat sa katawan nito. Pinagsusuot nga ng binata ito ng isa pang damit, kaso ayaw naman ng dalaga. Sa floran niya raw kasi may sadyang mga panatela na pumapatong sa dibdib nila para sa ano ng damit na suotin nila. Kaya walang kasuotang ganoon sa lugar na iyon. Bumili na nga ng kanin at lutong ulam sila sa turo-turo. Paulit-ulit pa nga sinasabi ni Ruby na bumili sila ng prutas. Napailing na nga lang si Richard sa mga nangyayaring iyon. Anong gusto mong ulam? Tanong ni Richard. Gusto ko lahat ng iyan, sagot naman ni Ruby at napabuntong hininga na lang ang binata. Isang ulam din lang ang binili niya kaya nagalit ang dalaga. Ano ka ba alipin? Di ba sabi ko lahat? Wala ka bang pandinig ha? Narinig ng mga tao ang lahat ng iyon. Kaya hiyang-hiya na umalis silang dalawa sa kabila ng pagpamaktol ng dalaga. Dumaan din sila sa tindahan ng prutas. Naawa rin naman ang binata. Mukha kasing gustong gusto nito ng prutas dahil kanina pa siya nitong kinukulit. Itong gusto ko ubas, isa ring pinya at mga dalandan. Yan ang gusto ko. Ang mga mahal na prutas niya ay tinuro ni Ruby. Pero isang piling na saging lang at isang kilong sinturis ang binili ng binata. Yun lang kasi ang kaya ng kanyang pera. Yun din nga ang naging dahilan para mas lalo magalit ang dalaga sa kanya. Wala kang kwenta. Kung anong nais ko, hindi mo kinukuha. Hampas lupa. Prinsesa ako at alipin ka lang. Dapat sinusunod mo ang gusto ko. Pinagsabihan pa ito si Richard sa harap ng maraming tao. Dahil tuwid doon kaya hindi na nakapagtimpi ang binata. Ganoon ba? Sige, maghanap ka na ng bahay na matutuluyan mo. Kung may masamang mangyari sa iyo, ay wala na akong pakialam. Diyan ka na, buwisit. Nasigawan na rin ang binata si Ruby. Sa mga huli niya sinabi, natigilan naman ang dalaga. Napayuko at parang mapahiya. Ano, mag-iinarte ka? Dagdag pa ni Richard. Pinagtingin na naman nga tuloy sila ng marami. Sa sakaharian, kahit minsan ay hindi ko pa naranasan ang pagsalta ng ganyan. Ang sigawan. Kahit ang ama kong hari ay hindi yung ginagawa. Bigla na nga lang tumulan luha ni Ruby. Umiiyak ito sa harapan ng binata. Wala kang karapatang ako'y sabihin ng ganyan. Hindi kita kailangan. Aalis na talaga ako. Malungkot pang sabi ng dalaga. Tinalikuran din niya si Richard at dahan-dahang naglakad palayo. Nang mga sandaling iyon naman, napailing na lang ang binata. Pakiramdam niya kasi ay siya pa ang naging masama. Napayak ang dalaga kaya agad niya itong sinundan. Hinawakan niya kagad ang braso nito. Sorry na. Gusto ko lang namang maintindihan mo ang sitwasyon ko. Mahirap lang ako, wala akong pera para mabili lahat ng gusto mo. Mahinang sinabi ng binata. Walang imikan silang umuwi. Sumama pa rin nga si Ruby kay Richard sa kabila ng mga nangyari. Kumain ka na, pasensya na kanina, sabi naman ng binata matapos lagyan ng kanin at ulam ang plato ni Ruby. Agad namang sumubo ng kanin at ulam ang dalaga. Sunod-sunod at unti-unting nawala ang lungkot nito. Anong tawag sa ulam na ito? Pataray na tanong ni Ruby. Adobong baboy po, mahal na prinsesa, sagot ng binata. Pagkatapos nga noon ay sunod-sunod na ang naging tanong ng dalaga. Naging maayos na rin naman silang dalawa matapos ang hindi pagpapansin ng kanina. Wala kasing pagkain tulad dito sa floran niya, dagdag pa ng dalaga. Sa isip-isip nga ni Richard ay sana palagi daw itong ganito. Naisipan na rin tuloy ng binata na tanongin si Ruby tungkol sa sarili nito. Kaso nang magkwento na ito ay hindi niya alam kung paniniwalaan pa ba niya ito. Prinsesa ako ng floran niya. Sa pagkakaalala ko, ito'y siguro parte ng mahika ng diwata dahil sa ginawa kong hindi pagtulong sa kanya, sabi ni Ruby. Eh paano ka makakabalik sa kaharian ninyo? Napailing na nga lang si Richard sa tanong niyang iyon. Sa pagkakaalam niya kasi, sa fairy tales lang siya nakakarinig ng ganitong kwento. Hindi ko alam. Wala akong magagawa kundi pagtiyaga ng pangit ng bahay. Nais kitang tanungin, handa ka bang pagsilbihan ako kapag hindi na ako nakabalik sa floran niya? Natahimik na lang ang binata nang marinig niya yun. Gusto niyang barahin ng dalaga. Bakit nga ba siya pagsasabihan ng babaeng ito ay hindi naman niya ito kaano-ano? Hindi niya rin daw ito girlfriend at lalong hindi niya ito asawa.
Hindi na nga naituloy ni Richard ang kanyang sasabihin nang biglang magsalta muli si Ruby. Alam kong oo, kung ganun, papasalamatan pa rin kita. Napangisi na nga lang binata nang marinig yun. Pero wala na rin naman siyang magagawa. Nandito na ang dalaga, kaya siya na raw muna ang bahala rito. Opo, mahal na prinsesa, mahinang sabi na lang ni Richard. Sana nga lang ay maging maayos daw ang kahihinat na dito. Lumipas ang mga araw. Patuloy lang ang buhay para kay Richard at Ruby. Pinilit pa kisamahan ng binata ang dalaga kahit minsan ay naiinis na siya rito. Pero sa paglipas din ng mga araw ay mukhang nagiging maayos na rin naman daw ang ugali ng dalaga. Isang umaga nga ay bigla na lang nagulat si Richard nang may sabihin ito sa kanya. Mag-ingat ka, ako na ang bahala rito sa bahay at nais kong umuwi ka kaagad para may kasama ko rito, malinaw? Hindi tuloy malaman ng binata kung matutuwa ba siya o hindi. Kung dati, sinisigawan pa siya ng dalaga bago umalis, ngayon, iba na. Nagbilin pa nga ito na bumili ng kung ano-ano, pero ng oras na yun ay parang nag-ibang ihip ng hangin. Opo, mahal na prinsesa, sabi na lang ng binata, at nagulat pa siya nang mapansing bahagyang napangiti ang dalaga. Aba, marunong ka palang umiti. Sana lagi kang ganyan, lalo kang gumaganda, nasabi pa niya. At bigla na lang sumama ang itsura ng dalaga. At anong karapatan mong utusan ako? Umalis ka na bago pa kita papugutan ng ulo. Alipin. Napatakbo na nga lang si Richard nang sigawan siya ng dalaga. At binawi niya rin naman kagad ang kanyang sinabi kanina. Kinagabihan, bago sila matulog, bukas may pupuntahan tayo kaya magising ka ng maaga ha, sabi ni Richard kay Ruby bago sila matulog. Baka nakakalimutan mo, ako palaging unang nagigising sa atin. Bakit hindi mo yan sabihin sa sarili mo? Pero tinarayan lang siya ng dalaga. Saan ba tayo pupunta? Pahabol pa nito. Basta matulog ka na, wika naman Richard, at umupo na siya sa tapat ng mesa para doon matulog. Alipin, pati mo na lang kaya ako tabihan. Napalingon ka agad si Richard nang marinig yun mula sa dalaga. Sigurado ka? Na-excite bigla ang binata. Napalunok din siya bigla ng laway dahil may pagkakataon daw siyang tabihan ng dalaga. At baka raw may mangyaring kung ano. Ano ba itong iniisip ko? Ang laswa. Biro lang syempre. Isip-isip ng binata. Nagbibiro lamang ako. Hindi ko hahayaan dampian mo ang maganda kong kutis. At isa pa, puputulin ko lahat ng ulo na mayroon ka sa oras na may ginawa ka sa aking masama. Malakas na sabi ng dalaga. At pagkatapos ay nagtalokbong na ito ng kumot. Lintik na babaeng ito. Bulong na lang ni Richard at agad na umubob sa lamesa para matulog. Hindi na niya pinatay ang ilaw. Dito kasi ang laging sabi ni Ruby. Ayos lang din naman daw. Dahil libre lang naman ang kuryente nila. Libre pero illegal. Agahan mo ang iyong paggising bukas. Dahil mukhang maganda yata ang ating pupuntahan bukas. Sabi pa nga ni Ruby. Hindi na nga lang sumagot ang binata at nagtulog-tulugan. Malinaw ba yun, Richard? At nagulat na lang ang binata nang marinig niya na tinawag siya sa kanyang pangalan nito. Yun nga ang unang beses na narinig niya yun mula rito. Good night, Ruby. Mahina namang sinabi ng binata at pagkatapos noon ay sabay nilang pinalipas ang gabi habang sila ay natutulog sa isang bubong.